nag-resign ako, ang saya lang kasi binigyan ako ng flowers. I'm like, parang ngayon ako nakita na Pabilog. binigyan ka ng Akala ko naman binigyan ka ng anak halaga. Akala ko meron ka pera. Nakunwood. Bilog ko eh. Ay, stan. Ang lagi ko nga sinasabi nun, ano kasi ako, yung pala sagot ako na bata. Bata pa lang ako neto Pag ako sinumbatan na matanda, sabihin ko talaga, di sana, di mo kami tinulungan. Isusumbat mo lang Tama pala. naman. Buhay Ano mo naman naman. trip? O di na bad trip si Earl sa'yo, Lola. Kahit mo kasi Lola, dami mong words eh. Binuksan niyo pala yung mata. Oo. Hindi kasi nakapikit edge na nag-LB ka. Yes, hindi ko kayang matulog ng may Kaya. guilt. So, Hindi pa kayo yung pwede sa honest- illegal, guys. Hindi ka pwede. Hindi Ate, pwede sa mag-practice ka na, illegal. Ate Peps. Kailangan yan sa requirement yan sa pagiging illegal. Inano sila, parang nilubol talaga sila ng client. Tapos nung mismong project execution na, pinadala sila dun sa bahay. Bisa mansyon nakatira, ta sabi niya, ito yung manghingi sa akin ng discount. Wala na Hindi yung ako. gano'n yung ginagawa, kaya yung mayaman. Natutuwa kong magmahal. Bakit ka broken yung team song ng Natutuwa kong magbigay. Natutunan kong mag-sacrifice. Ang konyo. Sorry, ang konyo. Ang Mag-sacrifice. Nakita ang mundo sa tamang pananaw. O, ganun. Oo. Okay, Basta na. go. Law 11. Law 11, learn to keep people dependent on you. Parang parang same lang din sa Di mga na? previous law. Doon sa nauna. Oh, di ba? So, first sabi dito, create necessity, maintain mystery, balance power, control resources. So, what examples have you seen of this law in action? So, have you ever been dependent on someone's unique skills? Question. Sino gusto mag-share? Naalala ko dito, Elaine, meron kasi sa previous work ko, isa sa mga na, talaga, na bit-bit ko saan-saan. Actually, nagsimula ako ng career na parang make yourself indispensable. Na pag umalis ka, happy ka kasi wala kang regret dun sa role na yon. But at the same time, hindi ka mapakawalan kasi nga, ang tawag dito, na naging dependent sa'yo yung home mechanism, gano'n. Pero at the same time, gawin mo silang independent. Na tipong, kunyari, sabi mo, ay, magre-resign na ako, ganyan. Uy, tayo parang gawin, okay lang, na-document lahat yan. Ito yung gagawin yun, naka-automate na yan. Yung mga gano'n. So, may nakilala kong gano'n. So, medyo naging dependent din kami sa kanya na, in terms of, yung mga, kasi diba sa corp, kung ano lang yung tools na meron. So, nag-aral siya ng Microsoft VBA, in-automate niya yung mga bagay-bagay. Tapos, so dependent na sa kanya yung buong team. Umalis siya, may gustong mag-edit, naka-Espanyol yung codes. So, wala makapag-edit ng codes. So, ayun, ang ending, inulit namin lahat ng trabaho. Ay, mga ganun. Yan, example lang po. Oo. Pwede ako mag-share. Parang hindi pa yata ako nag-share. Naalala ko lang sa shinare ni Ate Peps kasi sa previous work ko, kasi ako doon, operations and HR specialist. So, yun. So, bago ako mag-resign, talaga ino-offeran talaga nila ako. How much? Pero baba talaga, B. Lowball kasi talaga, B. 10 pesos. 10 pesos na increase. Additional 10 pesos. Bigyan ka lang 10 ng pesos per additional hour. 5 pesos per hour. Oh. Grabe Ayaw talaga, ka B. Ang pa? baba. Ganun. Tapos nung nag-resign ako, nakakatuwa naman kasi halos di ba pag operations, kailangan medyo maalam ka naman sa halos lahat. All around ka, B. Ganun. Tapos ano pa ba? Kasi nag-recruitment ako noon. Tapos sa mga
systems namin, ako nagko-troubleshoot. Oh, for the IT, Lahat talaga. mag-automate Technical din ako. support, IT, Pwede pala ito mag-implement, eh. HR, Wow. operation, implement. Oh, di ba? All around Yeah. talaga. Oh. Mag-automate Tapos ka na nag-resign din. ako, ang saya lang kasi binigyan ako ng flowers. I'm like, parang ngayon ako nakita na Pabilog. nag-resign na binigyan ka ng Akala ko naman binigyan ka na ng halaga. Akala ko meron ka pera. nakunwood. Pag Gusto mo yung bilog ko eh. Ay, sad. Kumakataka kami, kumakataka ko. Sorry, kumakataka ko. Scares. Nakalagay May with stand. our sincere prayers, gano'n. Kumakataka ko Bilog naman sa ganun. woods. Kumakataka ko Grabe sa kayo. maraming woods. Nakakatawa, binigyan nila ako flowers pero allergic ako sa flowers. Pero thank you. It's the thought that counts. Ano, hindi pwede amuyin. Oo. Bali, pinicturean ko lang para for evidence. Tapos, for the tapon na gano'n. Akala ko binalik mo na sa kanila. Ay, Pero yun lang, yun na yung gusto ko i-share na, ayun nga, make yourself, make others dependent on you, ganyan. So naghihirap sila nung nawala ako. Tsaring. May meron pala, din may po sama akong na loob. gustong i-share. Yes, po, Siguro, go. parang with what Elaine and Ate Pepper said, parang as a leader, or kahit di man leader, pero as a team member, dapat we learn to empower other people around us na hindi sila maging dependent on you alone. And parang nakaka-empower din kasi sa mga tao when they feel na parang, well, you're entrusting something important to me or you're teaching me something new. Diba? So parang sana ma-feel lang ng mga tao na na-empower sila kapag binibigyan sila. empower sila. Oo, Yung iba kasi yun nga. nagsasabi, ay, hindi ko work yan eh. Sorry daw, Earl. Earl, pwede daw ba mag-sorry sa'yo? Pero Hindi. yun nga, sana ma-feel nyo na na-empower kayo every time na your leaders takes notice and gives the opportunity to try new skills, to try new work. Kasi it's one way for them to make you feel na we want you to be independent, we see your potential. And at the same time, tayo din, dapat ang iniisip din natin is parang kumbaga future-proofing na kailangan, naiisip mo na in the near future, ililipat mo rin yung responsibilidad na yun sa ibang tao. Kasi, syempre, mag-grow ka rin. You'll be growing out of that role, diba? Ang goal mo is mag-improve, is mag-scale up. So, wag mong isipin na forever mo gagawin tong task na to. Ang goal mo dapat is to identify another you who can take on yung tasks na meron ka and for you to have the opportunity to grow or to explore yung sa gusto mong maging career in the future. Kaya yun lang po, and I thank you, bye. Alright. Thank you, Mami Jana. Sino ba po gusto mag-share? Hindi ako, Wala, hindi ko gusto na dependent yung tao sa akin. Parang, Naiinis free. po siya. Naiinis po siya pag dependent kayo sa kanya. hindi naman sa naiinis. Parang, wala lang akong patience for that. Pare, gusto ko yun. Like, positive term for naiinis. I don't have patience for that. Gagamitin ko yan, eh. Noted. Siguro naalala ko lang, ang reason daw bakit may mga tao naiinis kapag may nagde-depend sa kanila kasi ikaw, trinay mo na you figure out on your own para gawin yung bagay na yon. Tapos sila parang ang dali-dali lang para hindi naman pinaghirapan mo yun eh. Tapos Kumbaga pag to sa ask kanila from parang you. bakit umaasa sila sa ibang tao? Parang yun yata yung reason. Diba? Tama ba, Ting? Oo, parang daw yun, parang Parang ganun na. defense mechanism ng mga independent. Mm. Kaya usually, Mga ganun. usual siya ang sakit ng mga middle child. Yung parang parang either ganun na ayaw nila may nagde-depend sa kanila or gusto naman nila nagde-depend sa kanila lahat. Parang extremes, ganun. Sa akin, hindi ko naman common yung may nagde-depend sa akin. Ay, hindi ako usually nagde-depend sa iba. Kasi mabilis ako mag-learn ng skill. So, hindi ko siya Tapos nakalimutan ko yung tawag dun sa term. Naalala ko lang dahil dito sa lesson na to. Yung manipulation tactic na ginagawa to ng mga lawyers lagi eh. Yung magbibigay sila sa'yo ng favor kasi babawiin nila yung later on. Something banking. Wala yung tawag sa manipulation tactic. Pero something banking. Parang you let other people owe you something para mabawi mo yun. Yun ba yung emotional banking? Hindi. Iba pa siya sa emotional banking. Parang eh. positive yun eh. Parang Meron siya. dito sa next. Wait lang, check ko yung next slide. Dito ba?
O nga no, baka pala nandyan. Parang meron dito. Ayun yun, yung create obligation. Yung when you give something, people feel they need to give back. Ganun ba? Oo. So, parang ganyan, pero may specific na manipulation tactic na term. Nababawi. Parang na loob. Parang utang na loob. Pero yun yung Tagalog sa kanya, utang na loob, basically. Nung narinig ko siya sa okay, utang na loob. Yun pala yun. So, yung utang na loob ay manipulation tactic. English na. Depth of ano ba yun? Depth Gratitude. of gratitude. Oo. Tama ba? Credit banking? Yun, credit banking. Parang Banking. Parang emotional bank. Credit banking. Yung parang, hindi lang kasi siya emotional, Ate Pepper. Kunyari, yung tita mo, pinag-aral ka niya, binilhan ka niya ng laptop, ganun. Pero babawiin niya, inisusumbat niya yun sa'yo later on. Araw, hindi na natatapos. Oh. O kaya kunyari, meron Sige. kang friend na lagi kanya nililibre, pero hindi pala yun out of the goodness of his or her heart. Ang kapalit nun, kailangan mo maglaan sa kanya lagi ng time. Yung Ay, mga- alam ko na yan. Alam ko na yan. Sino yan? Charing. Ay, Bigyan ko yan. Alam ko na yan. Yung ililibre ka ng kape sa Starbucks. Tapos Tapos sabihin, bibigyan ka ng open-minded ka ba? Bibigyan ka ng Sumasayaw sana. yan. Joke lang, Kuya Earl. Ganon. Oo, kunyari pipintahan kayo ng insurance, o kaya supplement. Ako yun. Kaya kasama ka sa So, Starbucks pag para kinaya magkaroon ka ni ng Kuya Earl, stickers. Pero yung credit banking, ayun yung mga ganun. Ang pinakaayaw ko sa kanya, yung kapag kamag-anak mo, tapos gagamitan ka ng credit banking. Parang ang lagi ko nga sinasabi nun, kasi ako, pala sagot ako na bata. Bata pa lang ako neto Pag ako sinumbatan na matanda, sabihin ko talaga, di sana, di mo kami tinulungan. Isusumbat mo lang tama pala. naman. Buha Di nga na yun. bad trip. Di na bad trip si Earl sa'yo, Lola. Kahit ko kasi Lola, dami mong words eh. O yung ganun, yung pagtutulungan ka pero isusumbat sa'yo, ayun. Yeah. Huwag Correct. kayo magpapamanipulate sa mga ganun. Kasi ang tunay na tulong ay walang kapalit. Tama. Alam mo, Yes. nailala ko kasi, may time na pinipreskin ko yung mga tito-tita ko na parang, bakit yung pinsan ko ngayon, pinaaral, tapos nabuntis din ng aga, or something, ganyan. Pero eventually, parang ngayon, sabi ko, okay lang, buti na lang, hindi nila kami tinulungan. Kasi baka masumpat at sumpat. At sabi ni Ate Pepper, kasi at least kahit mabuntis man siya, okay lang. Walang magiging sa kanya. Diba? Walang mag-judge. Diba ang pinakamahirap daw kasi bayaran na utang ay utang na loob kasi hindi siya nauubos. Totoo. Bigay mo na ng laman loob mo. Very common talaga sa Filipino culture. Yeah, it's Parang a toxic hirap na siya. Filipino culture. Oo. Parang hirap na siya maalis. Ganun. Yan yung mga Pilipino dyan sinasabi ko sa inyo. Porket nasa UK ka lang, ha? Sa UK lang eh. Anong tawag dyan? Internalized racism. Racism. Alright. So ano pa? Sige, tuloy na natin. Okay, dahil na-touch naman na natin slightly yung law number 12. Dito na tayo para mabilis. Law number 12. So use selective honesty and generosity to disarm. So number 1, build trust. And then the next, create obligation and then perfect timing. So Edge, anong naaalala mo pag nabanggit ng mga to, itong tatlo? Background lang din. Hindi masyadong nanunumbat yung pamilya namin. Parang wala masyadong yung pinalaki kita, ganito. Parang so far sa na-experience ko, sabi ko sa inyo, peaceful talaga yung buhay ko. Kaya mabilis ikaw ako yung manapel. nagwawala. Kaya mabilis Sana ako all. manapel. Wala lang. Pag bigay lang talaga. Kunyari may magkasakit sa amin, lahat, G magbigay. Lahat G, walang pilitan. Tapos, usapang lupa, mga ganun. Hindi nag-aaway, mabilis magkasundo yung mga magkakapatid. Ganyan. So, parang sometimes, siguro ang pinaka na-experience ko nito, nung pagdating ko ng college, pagdating ko ng LB, naninibago ako, bakit ganito yung mga tao? Bakit Sinasabi mo daw bang masasama ugali? Paparinig ko. may nang-aaway Damit sa niya Masasama si Earl. yata ugali niyo Namit niya lang. Kayo eh. Banggitin mo rin Binubulong pangalan. si Edge eh.
Sabi ni Hindi Ed, bakit ganito yung mga tao sa LB? May mga satanista, gano'n. Pero legit na culture shock talaga ako nung pagdating ko. Sabi ko, Ano ka talaga, mga culture shock talaga si Edge kasi sinama namin siya sa mga party, sa mga inuman, tapos galing siyang church, gano'n. Gulantang talaga siya sa amin. Galing siyang church, tapos laklak no after church. Ganon. Binuksan niyo pala yung mata. Oo. Yung kasi nakapikit Edge na nag-LB ka. inom na lang Nakapikit. ako. Okay. So, yun nga. Na-culture Tama shock na, kay tayo Earl. dyan. Okay, thank Na-culture you. shock And kay I think, Earl. and Akala I ko may thank iba you. pa. Ayoko na dagdagan. Ituloy mo yung kwento mo. Tuloy mo, Ayun. tuloy mo. Bakit Kailangan Culture complete shock ko lahat. Na-culture shock tatlo. kay Earl. Tapos ano nangyari Pero nung ang na-culture ano shock ka sa naman kanya? kasi, yan eh, parang eventually, you learn to adapt and you learn na alamin kung sino yung mga people na talagang pwede mong samahan for this. Kasi meron talagang people na mahanap mo na genuine. May mga people talaga na sometimes nandiyan lang para parang pag masaya lang, ganyan, pag hindi mo makakasama in thick or thin. So, doon ko din na-discern. Mabuti nga na eventually yung mga unang people na nasamahan ko, yan, sila Earl, yung mga orgs ko. Yes, double blood ko yan si Earl eh. Sa lahat ng halos ng orgs ko. Budol na Bumabawi budol. na siya. Bumabawi Budol na na siya. budol. Huwag ka na daw Ang magalit. kota. So, ayun. Huwag ka na daw magtampo, Earl. Ito na, bumabawi na si Ed. So, marami din ako natutunan. Tsaka, at least at the end of the day, no, natutunan kong mag-decide for myself. No? Ay, natutunan kong alamin naman yung mga bagay-bagay na hindi dahil siya lang yung practice namin, kundi dahil alam ko na talaga kung ano yung dapat kong gawin. Yun lamang po ang idea. Alright. Thanks, Edge. Sino pa po yung gusto Parang mag-share? kanta talaga ng SS yung gustong sabihin ni Edge. Yung theme song ng SS. Ano daw po yung kanta? Magsasample ka daw. Magsasample Ano daw ka. yung, Sabi ano, doon sa te? kanya, Ano daw yung Natutuwa theme song? kong magmahal. Bakit ka broken yung theme song ng Natutuwa kong magbigay. Natutunan kong mag-sacrifice. Ang konyo. Sorry, ang konyo. Ang Mag-sacrifice. Nakita ang mundo sa tamang pananaw. O, ganun. Oh. Ako mo yan, Edge, ha? Ngayon ko lang naalaman yan. Hindi ko narinig yan. Sila din ang nag-record niyan eh. Hindi ko na rin maalala. Pero siya alam niya yan. Ano siya yan eh. Singer-composer. Producer. Producer. Kaya pala ang konyo, te. Ikaw pala nagsulat. Natuto ka mag-give. Natuto ka mag-love. Ang konyo. Okay. Yung iba naman, sino pa ba? Si Ja, baka may gustong i-share. Siguro sa perfect timing. Para hindi pa natin na ano yan, na-touch. Perfect timing. There's always perfect timing. Thank you. Tama. Hindi. Perfect timing, being honest or generous at the right moment. Yun nga, there's always a perfect timing for everything. So, you can be selective sa mga, hindi naman sa selective sa tao maging honest ka, but you are going to be selective sa mga taong pakikitunguan mo. Kasi, at the end of the day, the people it all leads back din naman kasi na sino yung kasamahan mo. Dun din magre-revolve yung how your personality is, how you want your energy, parang kung paano yung anong energy gusto mo ma-surround ka, ano yung gusto mo, parang if you are with the people kasi that has the same goals or same thinking as you, pare-pares kayong mag-excel kasi gusto niyo lahat, hindi naman gusto niyo lahat na lahat kayo nag-achieve together. At like, sabihin natin, may isa sa inyo na parang, sige, steady bears lang ako dito. Minsan, yung taong steady bears na yun, maano siya, parang mafe-feel left out siya. Tapos parang minsan, feeling mo ikaw pa yung makakonsensya kasi hindi mo siya binuhat. Well, in fact naman, yung parang you're trying to give them idea kung ano yung gusto mo lang mag-share.
So yun kaya sa akin, yun yung creative ko ng perfect timing. There's always a perfect thing for a perfect thing for a perfect moment. Yan. Correct. Ganda. Sino pa po gusto mag-share or gustong i-add sa shinare ni Ja? Si A, meron yan. Eh, si A daw. May sinasabi si A eh. Oo, si A eh. Perfect timing, ano ba? Pero perfect timing. Siguro example na lang yung work na lang. Parang pag hindi kasi talaga para sa'yo, hindi talaga siya mabibigay. So, Correct. ayun. So, ma-share lang natin. Sa corpo kasi parang, ewan ko, hindi talaga siya para sa'kin. Hindi, akala ko naman at first talaga, hindi talaga. Pero tinry ko. Tinry ko. Akala ko para sa'kin yun nung una yung corporate ladder, ganyan, or ano. Tinry, pero hindi talaga eh. Pero nung on the process, alam mo may naniniwala sa'yo kasi nag-build ka ng trust, alam mo yun, yung obligation, nabigay mo yung best mo, tapos alam nung tao na yun na capable ka. Kasi hindi siya enough kahit yung may manager ka maniniwala sa'yo. If yung corporate is hindi siya aligned doon sa sa kung saan man yung trajectory mo, hindi siya mangyayari. So, yun, going back, may manager din talaga ako na alam yung strength ko, alam yung capabilities, pero siguro hindi siya perfect timing for me. Kahit honest or whatever, or may biggest impact ka na nagawa. Well, parang alam ko naman din sa sarili ko kung bakit nangyayari yun. May aware naman ako in a sense. Pero ayun, hindi siya enough na ganun lang. Tapos, ayun, siguro dati kasi nung nasa corpo ako, hinahabol ko lang naman din yung promotion because of, alam mo yun, para at least tumaas yung sahod ko, ganyan. Kasi pare-pares lang naman tayo ng ginagawa. Bakit mas mababa yung sa akin? Ganon. Pare-pares lang kami ng ginagawa eh. Parang may time pa sa team nasan ako. Ako yung pinakamadaming nagagawa. Pero ako yung pinakamababa yung sahod. We relate. Dumating pa sa point na parang nagtanggalan sa team. Tapos ako yung tinira kasi ako yung mura. Tapos ako pa yung madaming nagagawa. So parang sa akin, ano ba yan? Hindi tayo utakan, utak alipin, hindi tayo dapat nagpapa-ape. Pero kaya tinry ko naman na promote kasi may certain amount na increase, ayun. Tapos, looking back, siguro hindi lang din talaga. Nag-resign ka na ba? Hindi. Oh, kumaka noong unang Alam ko panahon naman. ka. Alam ko naman nga, wala ka na dun, babe. Paano ka Tagal dyan? mo na si Za, parang hindi ako aware. Ayun na nga, 'di ba? O 'di ba parang ilang taon na ba ako nagtatrabaho? Never pa. Pero hindi talaga kasi siya para sa akin yung corporate ladder. Ayun, siguro looking back, hindi yung perfect timing kasi parang may mas mariredirect ka rin naman sa mga rejection na nakuha mo from the past. Tapos, parang ngayon, yung manager ko, ang manager na to, pinipilit niya ako magpa-promote. Tapos ako, wait lang, naubos na yung energy ko dati, pinag-a-apply, ayaw mo. Tapos ngayon, parang ayoko na, pinipilit mo ko. Saan ba ako lulugar? Taray, may paano yun. Hindi, pero yun, parang saan ba ako lulugar? Kasi nung mga panahon gusto ko, hindi naman ako napagbigay. Tapos ngayon parang gusto mo, ganun yung mangyari sa akin. Hindi na ganun yung parang nakikita kong trajectory ng buhay ko. Ayun, sinasabi ko naman sa kanya, pero at the same time,
parang, ano bang plano mo? Ano bang plano mo? Siyempre, sasabihin ko lang, wala. Ano gusto mo sabihin ko sa'yo yung plano ko. Pero ayun, wala, sabi ko wala. Hindi ko goal mag-promote, ganun, or hindi ko goal, yung kung ano man yung iniisip mo. Pero hindi niya pa rin ako tinitigilan. Ikaw yung favorite. Ayun. So, tignan natin. Pero, tignan natin, ayun. Feeling ko na, yun, nare-redirect ka lang sa mga rejection na nakukuha mo. So, it's okay to have rejection. May perfect timing para sa'yo. Amen. Thanks, A. End call ko na, Bax. Ayun. So, siguro feeling ko, yung sa perfect timing, siguro kailangan match din yung energy, no? Na hindi lang enough na may integrity ka. Like, yung honest ka, yung generous ka. Siguro kailangan din yung match yung energy and yung values and ayun, yung timing. Ayun. Okay, doon tayo sa last. Ay, ayun yung magkano. Meron pa pala isa. My Last word. na. Alam ko may isa pang law. Okay, discussion questions and looking ahead. So for today's discussion, number 1, which of these 3 laws do you find most applicable to your daily life and why? Miss Universe question. Elaine, Go at A. what's the first nga? It's 11th, right? Ano, 10? Infection. Yan. Yeah, for me, 10th is the most applicable. Kasi, for me, we can't control what other people think or do. So, it's our responsibility to control ourselves. So, keep in mind that hurt people. Healed people gives grace. But, at the same time, put a boundary if hanggang saan ka lang magkakaintindi, like hanggang saan ka mag-understand ng kanilang trauma, are they speaking from their trauma, are they speaking from whatever. So hindi mo na responsibility yon. So keep in mind always that your responsibility is how you react to them. So as much as possible, if hindi mo na kaya, it's being toxic to you na personally, just give some, hindi naman give, you just say something nice and then bye. Ganun lang. Bye. At least nasabi mo, parang ganun. At least they're aware na ganun pala sila. Rather than not saying anything at all. Na hindi na parang gets mo, hindi sila aware na ganun pala sila. It's better na magsabi ka na lang ng once or twice, then wala na. That's it. It's the balls on them. Just protect yourself. Paano yung sinasabi mo usually? Oh, usually, if you, naiirita talaga ako sa mga people na ungrateful eh. So, parang nung sinabi nga ni Ate Eloy, parang ako yung na-bad trip. Parang, bad trip talaga yung mukha ko eh. Like, meron talagang taong ganun. So, sometimes I just say to them na there's a lot of beautiful things around the world. The world does not revolve around you. So, if you, parang, di ba, I mean, sinasabi ko lang na pasalamat ka nga, may trabaho ka, sumisweldo ka. It's not your responsibility naman na bigyan lahat ng taong ng trabaho, di ba? Pero at least you have one. At least just be thankful for that. So, ganun lang. Tapos, sinasabihan ko talaga na, sorry, I can't. Piliado mo ba sa bar? Ano ba? Hindi naman. Parang ano lang, just, parang warning na siya. Like, magsabi ka talaga na, sorry, I don't like to, or intend, or like to listen with your rants and stuff. And being ungrateful. Yun lang. At least, parang ibablock mo yung energy nila. Yeah, parang ganun. Di ba tama? Yes. Yun lang. Alright, thanks Ate Ying. Buti na lang nakapag-purge na tayo sa VC. Nandiyan pa ba si Mami Jana? O nag-drive? Sorry kasi kakabalik lang namin sa sakyan. Ay, Pero narinig ko naman. And same sentiments with you. Pero siguro, more of being self-critical towards yourself, towards myself. Bakit yourself, ako may explain. Pero yun nga, parang hindi yung law na
nag-resonate sa akin during this session. Kasi parang hindi ko lang kung nakwento ko nito sa inyo. O baka may iba akong nakwentuhan. Pero hindi talaga kasi ako magaling mag-discern ng emotion ng ibang tao towards me o ng intention nila towards me. Pero lately, mas nagiging self-critical ako. So, mas dinagad ko yung intention ko, sasabihin ko. Pero yun nga, parang mas nagiging self-critical ako. And kaya instead of thinking for other people, mas nagiging introspective sa akin yung law na yun. I have to sometimes think about how I look at myself and how I think about myself. Kasi yung ini-internalize mo sa sarili mo, yun din yung nag-give off mo sa world, sa tao. So, if you're super critical, you're super mean to yourself, you're super negative to yourself, yun din yung nabibigay ng vibe and energy sa mga taong nakakasalamuha mo. So, if you don't want to be parang a negative person or ayaw mo maka-hurt, dapat ikaw din mismo, conscious ka kung nasaktan mo yung sarili mo. Or nagiging masama ka sa sarili mo, nagiging overlook mo sa sarili mo. Yan lang po. Thank you po. Sige, sino pa ba? Feeling ko si Da may gustong i-share. Hello po. Okay, Hello? so out of yung dun sa 3 na laws na nabanggit natin kanina, yung law 10, 11, 12, alin dun yung pinaka-favorite mo? And why? Siyempre yung una. Siyempre yung una. Okay, yung Kasi may una. ambag ako doon. May ambag ako doon. 10. Alright. Yes po, bakit? Ano, wala, para sa akin kasi pag, it depende talaga sa'yo kung ano yung gusto mong i-absorb na mga energy. Tapos, depende rin kung ano yung gusto mong i-give out sa ibang person. Yun lang. Short and sweet. Ayun, tama. Yeah. Parang team lang din naman, no? Alright. Doon na tayo Ako sa din next po. question. Ay, Sige. sino po? Yes, A. Ako, sige. Sa akin, last na. So, 10 din. Siguro yun yung pinakamadali kasi sa lahat ng laws eh. Kung iisipin. Saka yung pinakamasa sa buhay mo sa araw-araw. Tapos parang kahit medyo hindi ko siya naabutan. Pero parang may kasabihan kasi parang tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Kasi parang at some point, influence ka talaga ng tao na nasa paligid mo eh. Kahit sabihin mong hindi, naaapektuhan at naaapektuhan ka nung mga taong nasa paligid mo sa values, especially sa mindset, kahit sa habits, 'di ba? So, especially 'di ba sa mindset kung yung mga kasama mo thriving, 'di ba? So, dun papunta yung dun ka din mamomotivate. Sila din yung paghuhugutan mo ng lakas. Saka mai-inspire ka eh kung yun yung mga tipo ng tao na kasama mo. Tapos, ayun, siguro being intentional lang din sa circle na kung ano yung sasamahan mo din at some point kasi syempre pag seryoso na Pag mga ako. chismosa sa bagay Oo. yung kasama mo, be. Oo. Ganun din yung makikita ng sa'yo, imahe ng ibang tao. Saka kung kanino ka sumasama, yun yung parang, ay ganito siya, parang may ganon, judger pala. Pero ayun, hindi natin maiiwasan na parang, well, yung ibang tao talaga may masasabi sa atin eh. So, hindi yun yung point ko. hindi sa nasasabi ng ibang tao. Naligaw. Aileen, parang nagiging therapy session mo kami. Oo. Nakakatulong naman kami sa'yo. So, Hindi, being naman. intentional sa circle mo kasi parang sila din talaga yung pagbigay ng motivation sa kanang yun. Saka ng mindset, saka values. Ang Na H2O. kung ano yun na H2O. mo. Ayun, and I thank you. Okay, thank you so much, A. Totoo naman. Talaga na, ayun nga. Tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Ganon. O, diba? Tama naman na kunwari, yung mga friends mo, puro na paninira yung pinagkakabisihan. Siyempre, parang yun din, di ba, yung ma-absorb mo. Ano pa ba? Di ba?
Compared kung kunyari doon ka sa mga friends or ka-work na, alam mo yun, may pangarap sa buhay. Ganon. Meron kasing ganun eh. Di ba may mga tao na ang daming time na puro na lang paninira, puro chismis, ganun. Walang ano ba yan? Walang True. matinong topic na pwedeng iambag, ganun. Ayun, yun lang yung for me. Okay, doon na tayo sa last question. Huy, haba. Okay. Question. Do these power tactics cross ethical lines for you? Share a time when you had to choose between gaining power and staying true to your values. O, diba? Kasi nga, road to culto na tayo eh. So, alam niyo ba kung nagko-cross ng ethical lines na ba? Go, Earl. Wow, bilang representative ng mga illegal. Sa akin hindi ko, I think, kailangan mo kasi i-check rin muna kung ano ba yung intention mo to begin with. Sa akin, if your intention is to harm or something bad, kahit kung paano mo yun i-implement, hindi masama pa rin siya. Pero if your intention is good, yun mo i-check kung paano yung implementation mo. Kasi 'di ba, the end doesn't justify the means. So, it doesn't matter kahit good yung intention mo. Pero kung in a wrong way mo siya ginawa, or in a malicious way mo siya ginawa, hindi pa rin yung tama. 'Di ba? Tama. So, I think yun yung something na kailangan mo lang i-check lagi sarili mo. Yung isa dito siguro yung sa dependence, yun yung magiging talagang meron talaga siyang ethical line. Kasi if you're doing it nga with malice, na gusto mo lang na yung mga tao maging dependent sa'yo, edi may sapak ka talaga ng very slight. Meron ka talagang kalalagyan. Di ba? Tapos siguro add ko na lang din yung sa law 10, yung unlucky and ano ngayon? Nakalimutan ko Unlucky, na yun. unhappy and unlucky. Siguro add ko lang din, yan kasi yung ginagawa ko talaga, yung avoiding ng mga tae. Tawag namin dyan tae eh. Yung yung mga laging nega. Mga negatrons. Yeah. Oo, mga negatrons, di ba? Yun, so avoid talaga, yun yung usual ko na ginagawa. Pero maliban guys sa circle, maliban dun sa circle of friends or sa work, siguro yung kinukonsume din natin sa social media, malaking factor din kasi yun. And yun yung subconscious programming natin eh, yung nakikita mo lagi, gano'n. Kaya be mindful lang din sa mga fina-follow mo. Diba? Bawas-bawasan natin yung pag-follow sa mga nanta-thirst trap para hindi lumalabas sa Team BCPH, gano'n. So, sino yan? Sino po ba? Sino po ba? Paki-mention. Ayan. Pero yun lang yung yun talaga, kailangan natin maging mindful sa mga ganun. Kasi minsan, hindi natin alam na na-affect na tayo ng mga pina-follow natin. So, nangyayari kasi talaga siya. Correct. Ayun lang. Thank you, Earl. So, sino pa? Wag daw i-follow si Ichan. Yan, follow si Ichan. Uy, Uy, nakafollow ako may nun. maganda sa feed ko kaninang umaga, yung bata na nagte-thank you sa lola niya, sa lolo niya sa baseball, naiyak tuloy ako. Kanino kaya galing yun? Saka marami akong mga dog din. Nakakatawa. Bakit ba yung dogs and cats? Mga dogs and cats sa feed ko. Kanino Sa kaya akin. galing yun? Yan yung feed ko. Dogs and cats. Pag may Yung mga pangit ng reel, nag-change ako talagang intentional. Cats, dogs, ganyan. Para chill lang. Oo, chill lang. At saka dito parang kahit hindi mo i-search, pag sinasabi mo, parang na-detect niya, Saka kung AI. sino kasama mo lahat na pag-proximity. Pansin Yun yung ko. mga lumalabas. Yun yung nag-suggest. Lumalabas. Nade-detect ni Mark Zuckerberg. Diba? Grabe naman si Mark. They are listening. Yeah. Ako na lang sasagot kasi baka ipanghuli nyo na naman ako eh. Go po. Sige po. Do this power tactic cross ethical lines for you? Meron yung yung dependent. Pero ako kasi ginagawa ko yun, pero hindi intention. Ginagawa ko siya sa family ko. Nangyari sa asawa ko, sa anak ko, sa kapatid ko. Pag nag-message yan na may kailangan ko ng load. Ganun. Load agad. Or pag asawa ko, kailangan mag-send ng GCash, ganun. So, ganun sila ka-dependent sa akin. Kasi I want to make their life easier. It's not to manipulate them.
So, yun naman. Yun nga, depende sa intention mo. There was, share a time when you had to choose between gaining power and staying true to your values. Marami, lalo na sa akin. Merong isang part, andiyan ba si Jel, Jana? Andiyan ba si Jana? Wala na. Jana, andiyan ba si Jel? Merong isang part na gusto kong parang, Yes, andito si Jal ate. gusto ko naman power trip eh. Sabi ko, turuan ko yan ng lesson tong tao na to. Parang ganun. Gusto ko na talaga magpaka Lord. Ako si Lord. Okay. Oo. Sabi ni ate, tinuruan ka daw niya ng lesson. Hindi. Mali yung Mali. There was a time na gusto ko nang mag-power trip. Oo. Kasi Kasi late. ate, meron ka kasing Messiah complex. Yung gusto mo iligtas ang lahat. Hindi Misaya. Gusto ko power trip. Gusto ko nang Sayad. Messiah complex. Gusto ko naman power Sayad. trip kasi sabi ko parang mali na yung ginagawa sa akin. Parang gusto ko nang bigyan ng lesson tong tao na to. Ah. 'Di ba? Pero buti na lang yung mga counselor ko, si Earl, si Jana. Tapos sabi rin ni Jel, ganyan. Ayun. I was Sabi ni able to Jel, let nagbago go. na daw yung isip niya. Kung gusto mo daw gantihan natin. Pwede- Turo mo na, pwede sabi ba mo na daw natin yung address. Bubugin na yan. Ay, hindi Bubugin na daw. Pinalampas ko na lang. Kumbaga, sige, natin. Huwag tayong play God. Do not play God. Enter lang ako dyan sa sinemo. Kasi Mm. kahit sa clients may mga clients ka na Oo, parang sa client. ang ganda na ng Recently lang, di ba? opportunity na pwede makuha from the partnership. Pero dahil hindi siya aligned sa values mo Value. as a business owner and values ni VC, hindi mo tinutuloy. Di ba? Hindi. Kunwari parang- yung kay shifter na ilang oras din yung nisipin natin, ni-refund ko talaga. Si Megan, Kasi di ba? ayoko nang, Yung kay Megan, di ba? Si Megan ayokong- Peters. ayoko ma-own yung pera niya na parang feeling ko, that's part of him. Ayoko. Dinegate ko talaga. Atay niya to. Mm. Nagiging niya sa amin ng atay. Si Megan, Atay, ha? babalik ko na. Di ba si Oo. Megan, 8,000 ang sabi niya, $8,000 per month, full time. Pero sabi ko, parang may mali. Hindi kasi ako ganito. Kasi ako, transparent ako lahat. Siya kasi, ayaw niya magbigay ng picture. Ayaw niya yung LinkedIn niya. Parang may mali. Parang hindi kasi mag-work. Hindi aligned. So, nilet ko namin yung client. Gulat nga siya. Yeah. Hindi naman siya yung katulad ni Shifter saka ni Alex Marco na talagang gigil na kami sa call. Pero talagang hindi. Ano ko na. Ayun, marami akong mga ganyan, mga sitwasyon na ganyan. And alam ko na darating pa yung mga circumstances na talagang i-challenge ka to the core. So, ayun. Ano lang. Pero kasi courage, ate, faith, staying true prayers. to your values din. Specifically sa clients. Mm-mm. Mas naniniwala sa iyo yung clients mo. Or mas nakukuha mo yung buy-in nila. Because you're staying true to your values. Na you stand on your own. Hindi, ito yung pinapaniwalaan ko. Ayoko tanggulangan. Yan kung gusto mong pagulang, hindi sa akin yun. Parang ganun. Parang yung kay Keith, ate, di ba? Nakuha mo yung buy-in ni Keith kasi napakita mo sa kanya yung value nung Nawala. instead of Wala. hindi yung katabi Yung ng alin, Sorry alin. lang. Value nung Ako ayoko yung value Value ng service. wala akong Value close Ah, na. okay. Service. Oo. Okay. Kasi sabi Value niya, kasi lang. ang sabi kasi ni Channel. Kit before, kung pwede daw may discount, sabi ko sa kanya, baka hindi mo pa ganun to kailangan. Bumalik ka na lang sa akin pag kailangan mo na talaga. Bumalik ka na lang kapag may pera ka na. Bumalik. Ayun. So, iba talaga yun. Ganun din yung kay Teja, sabi niya, kung pwede ba daw na discount, ganyan. Sabi ko, sorry, ito na kasi yung lowest that we can provide. So, hanap na lang siya ng iba. Dapat na Bumalik din siya. Puchik, ang team pala niya, 80 na developers. Tayo 30 lang. Tapos sila 80. Mas malaki pa siya sa akin. Tapos nagpapadiscount pa. Oh, ganun. Baka ganun siya kaya siya yumaman. May ganyan. Yung team, di ba? Mm-mm. Mayaman na kliyente. Inano sila, parang nilobol talaga sila ng client. Tapos nung mismong project execution na, pinadala sila dun sa bahay. Bisa man siya nakatira, ta sabi niya, ito yung nanghingi sa akin ng discount. Wala na Yun yung ako. gano'n yung Discount ginagawa, ka, kaya yung ano? mayaman. Di ba si Am I Bay? being scammed? Si Bay, grabe Oo, si mag-discount. Guy, nasa ano 50 kami, yung first floor kami companies. ng apartment.
Ay, Nasa true. 4-star kami na apartel, katapat lang namin yung Burj Khalifa. Pero Big, pag in-invoicean mo, talagang kulang na Kumaray. lang Mag-aawa ka. tawaran sa palengke. Grabe. Ayun. Alam mo So, na. marami talagang test of character. Lalo na pag business owner ka. Yun Alright. lang. Sino Sana pa ba? all Blue Gibbon, no, Eloy. Oo, Blue Gibbon. Uy, hindi si Blue Gibbon. Di ba pag na-stress daw siya, na-stress din yung mga team members niya? Kaya nga, they run ang tanghali. Parang natataranta tuloy sila pag na-stress si Sam. Sabi ko, Hindi, tsaka hindi sana ako ganon. Sana si ako Sam ganon. kasi, pag nakikita niya na nasa-stress yung mga, tao niya, kinakabahan na siya. Ah. Hindi. Nung before Turuan natin ng mag-launch, emotional bending tong si ano. Si before mag-launch, Siguro sabi lang, niya sa kaya hindi akin, kami natataranta pag natataranta ka kasi lagi ka naman natataranta so parang na-immune na kami. actually. Pero before mag-launch nung this week, sabi niya sa akin, Jennifer, I'm so worried. Sabi niya ganyan. Sabi ko, why? I don't want this, parang this guys, it's time these guys deserve a tool that's working. Sabi niya ganyan. But I'm really worried. Kaya sabi ko sa kanya, sige, every morning, i-check your automations. So, ayun. Wala lang, nakakatuwa lang ang mga ganong CEO. ito yung mga leader na ano. Thanks, Ate Peps. Sino Good pa vibes. mag-share? So, ayun. Yung number 1, kasi, connected na rin dun sa Tuno. Yung, I think yung 11 ba yun? Or nag-start sa 10? Yung unhappy and luckiness. Okay. I think it's something na like Kuya Earl, innate na siya, na nasanay ka nang gawin kung may negative energy, how you break it, or how you disarm it, or how you avoid it. I think ang magiging test for me yung number 10, 11, 12. 12. Ano yung 12? Nagbilang. Yung honesty and Selective generosity. honesty and generosity. So, hindi ako marunong, kaya ito yung mga bagay siguro na pinangahawakan ni Kiki na alam niya hindi ako mag-cheat kasi hindi ako marunong mag-cheat na hindi ko sasabihin yung totoo. Ay, ano ba? Paano ko sana may gagawin ako kasalanan? What? Hindi ko kayang Lahat tayo naguluhan. Hindi kaya paano ba? Parang, hindi ko kayang isinungaling ayun, na wala akong ginawang kasamaan. Ganyan. Wala akong ginawang kasalanan. Ako din. Hindi ko kayang nagigilty ka agad. dishonest. Yes, hindi ko kayang matulog ng may Kaya. guilt. So, Hindi pa think kayo yung pwede sa honesty- illegal, guys. Hindi ka pwede. Hindi pwede Pwede sa mag-practice ka na, illegal. Ate Peps. Kailangan Practice yan sa requirement yan sa pagiging illegal. Hindi nyo kaya. Illegal business. Hindi nyo kaya Kaya, yung illegal business namin. I'd rather not know or I'd rather parang kung kasabihin mo sa akin yan, kailangan klaro tayo, malinis tayo, gano'n. Kung hindi malinis yan, huwag mo na lang paalam sa akin. Parang gano'n. Kasi baka ako pa mag-explode yung mga gano'n. So yan yung I think at the end of the day, I will still choose my my values about integrity and accountability kaysa naman mag-prosper sa success na hindi naman siya came from honesty and tuwid na daan. Ayun lang. And I thank you. Thank you, Ate Peps. Alright. So, alam na natin na hindi pwede sa illegal business si Ate Peps. Okay. Sige. Sino pa gusto mag-share dun sa last part para matapos na tayo? Pang-closing. Ikaw na ang closing, Eleni. Closing mo na yan. Ano ko close ko? Okay. Ano pa ba? Nasabi niyo na lahat. Sharing. So, ayun nga, it's very important na may integrity. Ito yung sinabi ko kanina na kailangan match yung tawag na to, match yung energy. So, connect yan yung kailangan isa loten, 'di ba? Yung pipili ka ng mga tao na tawag ito, may positive energy. Tapos kung may goal ka na kunya may pangarap ka na project, kailangan same kayo ng goals, yung ganon. Okay. Kaso nga lang wala na akong maano dun sa ethical lines, sa pagka-cross ng ethical lines. So yun lang siguro yung kapag ginagawa mo dependent masyado yung tao na wala ka ini-impart sa kanila. Ganon. Wala na akong ma-share. Sabi niya na lahat.
Okay. So yun lang po sa akin and I thank you. Thank you. Thank you guys. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Happy Friday, Ano ko guys. sa'yo? Bye, happy Friday. Next See you next week!